May isang kumpanya na hawak sa leeg ang buong mundo. Guess what? Hindi ito Apple o Samsung, hindi rin Tesla. Ito ay isang kumpanya sa Taiwan. Baka first time mo rin marinig ito dahil hindi sikat ang pangalan niya. Pero mainit ang mata ng US at China sa bansang Taiwan dahil sa company na ito. Ito ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Literal na utak sa likod ng halos lahat ng modernong teknolohiya. Yung mga chips na ginagamit sa mga iPhones, sa mga aircon, smart doorbells, sa halos lahat ng computer, kotse, pati na rin sa F-35 fighter jets, at maging ang NASA's Perseverance rover na lumipad sa Mars, lahat yan galing sa kumpanyang ito. Sila ang may likha sa lahat, mula sa mga brakes ng sasakyan mo hanggang sa AI ng cellphone mo. Kung bigla silang mawala sa mapa, magkakagulo ang mundo. At kung biglang ipasara ang kumpanyang ito, babalik ang mundo sa 1990s era. Sabi ng mga eksperto, ang chips ngayon ang bagong oil sa mundo. Ganun siya ka-valuable kasi sobrang dependent natin sa mga chips ngayon. At guess what? Isang kumpanya lang ang may hawak ng market. Sa hilagang kanlurang baybayin ng Taiwan, gumagawa ang TSMC ng 92% ng mga pinaka-advanced na chips sa buong mundo. Dalawang kumpanya lang sa planeta ang kayang gumawa ng chips na mas maliit pa sa 10 nanometers ang kayang gawin. Yung isa Samsung, yung isa naman TSMC. Pero wait, ano ba yung nanometer? Yung nanometer ay sukat ng transistor. Yung mga microscopic switches na 10,000 times mas manipis kaysa sa buhok ng tao. Ibig sabihin ng isang nanometer, 1 bilyon na bahagi ng 1 metro. The smaller the transistor, the more you can fit. At mas mabilis, mas matalino, at mas magiging powerful ang device mo. Pero paano nga ba naging hari ng chips ang Taiwan? Ironically, ang teknolohiya ay naimbento sa Amerika. Kaya nga tinawag ang Silicon Valley dahil karamihan ng chips ay gawa sa silicon. Noong 1990s, 1/3 ng chips sa mundo ay gawa sa Amerika. Ngayon, wala ni isang advanced chip ang ginawa sa US. Lahat ng malalaking kumpanya ngayon ay umaasa sa TSMC. Mapa-Apple man yan, Intel, Qualcomm, AMD, Nvidia, Huawei, Tesla, lahat hawak sa leeg ng TSMC. Hindi kasi madaling gumawa ng ganitong chip. Kung titignan mo yung chip na to, parang kasing laki lang ng kuko mo. Pero kung i-zoom in mo ng i-zoom in yan, nako, may 50 billion transistors yan. Gawa ito sa silicon wafers na parang manipis na salamin na ginagawang microchip. Dapat naka-protective gear ang mga empleyado. Kasi kahit isang butil ng alikabok lang, pwedeng masira ang buong batch. Na ang presyo, nako, milyong-milyong dolyar. Ang paggawa nito ay parang 75 layer ng cake. Layer after layer ng copper, silicon at chemical na umaabot ng 3 buwan bago matapos ang isang batch. At sa prosesong niya, TSMC ang naging expert. Wala ni isang kumpanya sa mundo ang kayang gawin ang ginagawa nila. Pero ngayon, komplikado ng sitwasyon. Nasa gitna ng gyera sa teknolohiya ang TSMC sa pagitan ng China at United States. Ang TSMC ang pinakamahalagang chip maker sa buong mundo. At ang China at US ay parehong umaasa sa kumpanyang ito. Kaya sa gitna ng political tension, sinasabi ng mga analyst na kung sino man ang makahawak sa Taiwan ay siya ang magiging hari ng mundo. Kaya naman ang China talagang pinipilit na maangkin ang bansang ito. Samantala ang US, todo buhos ng pera para protektahan ang bansang ito mula sa pananakop. Sa madaling sabi, habang tumitibay ang mga chips, lalong umiikot ang mundo sa iisang kumpanya. At sa likod ng lahat ng gadgets, cars at rockets, may nakatagong 4 na letra lang. Ito ay isang putahe na karamihan sa mga Amerikano ay hindi pa na nga nakikita. Maniwala ka man o hindi, ginagamit ng mga tao ang winter melon bilang palayok sa pagluluto. Kapag ganap na itong hinog, maingat na inaani ng mga magsasaka mula sa bukirin. Dinadala ang malalaking kalabasang ito sa kusina at hinuhugasan ng mabuti hanggang mawala ang lahat ng dumi. Nagsisimula ang chef sa pamamagitan ng paghiwa sa ibabaw nito, na parang tinatanggal ang takip ng palayok. Sunod, inaalis ang mga buto at laman sa loob, kaya't natitira ang makapal at matibay na pader ng melon. Ang kinalalabasan ay isang natural na lalagyan, isang maliwanag na berdeng palayok na kayang tumagal sa init at hindi tumatagas. Pagkatapos inilalagay ang palaman, piraso ng manok, baboy, tadyang, hamon, hipon, lahat hiniwa at diretsong inilalagay sa loob ng melon. Nilalagyan ito ng malinaw na sabaw o malinamnam na stock bilang base. Ibinabalik ang pinutol na ibabaw na parang takip at saka inilalagay ang buong melon sa steamer.
Habang dahan-dahan itong naluluto ng ilang oras, pumapasok ang singaw sa pader ng melon at humahalo ang banayad nitong lasa sa malasa at malinamnam na sabaw sa loob. Kapag handa na, hindi lang sabaw ang makukuha mo, pati na rin ang mismong melon ang nagiging bahagi ng ulam. Watch closely. Isa ito sa pinakalumang paraan ng paggawa ng lubid sa buong mundo. Walang kuryente, walang makina. 2 tao lang at purong lakas ng tao. Pero kaya nilang gumawa ng lubid na sapat ang tibay para humila ng hundreds of pounds. Simple pakinggan niya, di ba? Pero hindi talaga. Isang tao ang patuloy na umiikot at pinapaikot ang lubid mula sa isang dulo, habang yung isa naman ay dahan-dahang naglalakad palayo sa kabaligtarang direksyon. Naghihilahan ang 2 puwersa, at dahil doon, mas tumitigas at humihigpit ang lubid sa bawat ikot. Pagkatapos, habang 4 na hibla ang pumapasok sa maliit na wooden spinner, doon mo makikita ang magic, yung mga maluluwag na hibla biglang umiikot, sumisikip at nagsasanib hanggang maging isang makapal at solidong lubid. Bago pa nagkaroon ng plastic o synthetic cords, ito ang global standard para sa paglalayag, pagsasaka at pagbitbit ng mga kagamitan. Ilang kahoy lang, simpleng frame at gears na kayang gawin ng kamay ng isang bihasang craftsman, walang high-tech tools pero sobrang precise ng disenyo na kahit modern engineers hanga pa rin. Sa panahon ngayon na puno ng makina at automation, halos naglaho na ang sinaunang craft na ito. Pero kapag nakita mong nabubuo ang lubid mismo sa harap mo, umiikot, nagsasanib, tumitigas, doon mo marirealize ang isang malakas na katotohanan. Minsan, ang pinakamagagaling na obra ng engineering hindi nangangailangan ng makina, kundi kamay ng tao at perpektong pag-unawa sa puwersa.